Hello Capricorn, Tagalog Express tayo ngayon. June 2024, alam nyo na yan. Kung hindi nakaka-relate sa reading na ito, okay lang yun. Pwedeng next month ang pa-relate tayo. Subscribe lamang para masubaybayan natin ang pagdating ng reading na yon. Sige, kunin natin yung apat. Kung medyo contradictory ang Sun card at ito, feeling mo na pag-iwanan or feeling mo iniwan ka, feeling mo hindi ka na isip, I don't know, meron sigurong tao sa paligid mo or group na pakiramdam mo hindi ka na aligned sa kanila. So, doon naman related itong Sun card. Meron sigurong tao around you, kung hindi group, na pakiramdam mo hindi na kayo same ng wavelength. Not exactly na pag-iwanan ka, pero more of na-outgrow mo sila or sila ay napag-iwanan mo. Hindi na kayo parehas ng bet in life. Parang ganon. Standing your ground, marami kang options. Pwedeng ganon. Pwede din na merong taong malaking impluensya sa'yo sa buhay mo. Pwede din na ikaw yan. Strict, stern, leader na binibigyan ka ng maraming options. Neutral ang energy na nakukuha ko sa kanya. Hindi ko makuha masyado, hindi ko napipick up yung trying to assert control or power over you. Kasi I don't feel like parang masyado kang masaya para maapektuhan sa mga ganong bagay. And sa ngayon, mukhang maraming opportunities ang dumarating sa'yo to work on something, to work on a project, to work on I don't know, multiple business ventures. Pero ito si Alibaba. Remember the story of Alibaba? Aladdin din. May maraming options ang pinapresent sa'yo. Pero ingat ka sa pagpili kasi hindi mo masasabi kung yung pipiliin mo ay isang bagay na nararapat para sa'yo. Swertihan kung makikita mo yung genie doon. So, pwedeng nandoon ka sa point ng life mo ngayon na in search ka o hinahanap mo kung ano man yung bagay na para sa'yo. And tingin mo hindi ka na aligned dun sa current na sitwasyon, sa kasalukuyang sitwasyon mo. Hindi ko makita kung grupo kasi to eh. Kasi wala yung group card. Pero ang nakikita ko sa kanya is kumbaga kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Hinahanap mo na or nahanap mo na. Actually, hindi nahanap eh. Naisip mo na kung ano yung tingin mong bagay na magpapaligaya sa'yo or pagkakataon or kung ano yung path, kung ano yung tatahakin mo landas na tingin mo align dun sa gusto mo or naaayon dun sa gusto mo. Uy! 5 ulit, emotionally conflicted. Maaaring may nangyari in the most recent past. Siguro 5 months ago or pwede ding a month ago na nawala sa'yo. Pwedeng work, pwede ding tao, grief, loss, pwedeng relationship. Pero sa ngayon, nagfo-focus ka sa bagay na tingin mo makabubuti sa'yo. Halimbawa, meron kang ex na in good terms kayo or iniwang kanya, pwedeng daddy ng anak mo, ganyan.
in good terms ka sa family niya, pero hindi kayo in good terms ng ex. So, sa tingin mo, since all your a huge part of your life, kasing edad siguro ng anak nyo, is meron ka na na-build na relationship sa friends and family niya. Pero kahit pa maganda yung pagsasama na yun, with the relationship na yun with the family or friends, tingin mo hindi na tama na mag-sustain ka pa rin ng relasyon sa kanila. Civil na lang, ganon. So, pwedeng yun, yung broken union na yun, I mean, all good lang na wala na yung union na yun, pero medyo apektado yung mga nasa paligid nyo or naapektuhan yung nasa paligid nyo. So, might as well cut ties, pero hindi halata. Yung gano'n, kasi gusto mo ayaw mo nang mapaalalahanan pa yung sarili mo ng nakaraan, ayaw mo ng memory ayaw mo na move forward into the future na nandun pa sila sa picture. Maaring yung ibang tao hindi naiintindihan yun, pero yun yung tingin mong makabubuti para sa'yo. Maraming dito cups so mukhang emotionally conflicted talaga ito si Capricorn. Pwede din na marami kang options at hindi ka sure ano yung iti-take mo kasi hindi mo alam kung maraming uncertain sa ngayon. Pero overall may new beginning, may not necessarily new beginning as in bagong relasyon or as in bagong chance, pero may fresh perspective ka na dun sa mga bagay-bagay and handa ka na para tahakin yung path na tingin mo magpapaligaya sa'yo. So ngayon kasi parang hindi mo pa masabi na yung iba sa inyo mukhang kakabreak lang or yung iba sa inyo is basta nawalan, may nawala in the most recent past. And kumbaga ka pa lang, nagsisimula ng panabago. Meron kang naipon, kung halimbawa trabaho yun, meron kang konting ipon, pero tingin mo, kung hindi ka nawalan ng trabaho, mas maraming ipon mo. Kung sa relasyon naman, meron ka may plano ka ng future para sa pamilya nyo, pero dahil hindi nag-work, parang mag-iisip ka ulit ng bagong activity na as a solo parent, parang ganon. Meron tao sa paligid mo na air sign. Pwede ding Aries Libra, Aquarius, Gemini na very, siguro BFF mo. Or sila yung nagpupush sa'yo to explore something new. Sorry sa background noise. Pwede din na ikaw to. Feeling ko ikaw to Alam mo yung inquisitive, yung learner of life. May mga naiisip na bagong ganap or may naiisip na bagong venture na gusto mong tahakin or aralin. Kasi parang student of life. Nandun ka na ulit sa parang back in the drawing board ka na. Ready to start something new. Merong mga pinagdaanan na maraming, yun nga, may nawala. Pero ready ka na to do the work. Ready ka na para makipag-collab, ganyan, sa mga dating nagre-reach out sa'yo para makipag-collaborate. Pwede din na papasok ka sa bagong trabaho and handa ka na para aralin or handa ka na para magtrabaho. Ang pangit pakinggan, handa na para magtrabaho. Anyway, kasi may full card dito. Taking a leap of faith. Usually, ang full card is, hindi pala, to, magician, planning. Planning, alam mo na you have all the resources. So, after to ng full card, dati, ka pa lang, packing your bags and aalis ka pa lang. Eto, nakaalis ka na at magpaplano ka na for, looking forward to the future na to si magician. At alam mo na lahat ng kinakailangan mo ay nasa iyo na at enough na yun para makapagsimula ng trabaho, makapagsimula ulit, makipag-collab or mag-work with new office mates, parang ganyan. Broken union, itong dalawang to, pwedeng failed marriage ang nangyari kay Capricorn in the most recent past. At
Pwede rin na nagko-contemplate ka how to move forward na more income, ganyan, more stability in terms of income. Pero pwede din kasi na, girl, pinapagod mo yung sarili mo, overworking, sa sobrang, looking forward into the future ka, sa sobrang may vision ka na kung ano yung gagawin mo fast forward, medyo nalulose sight mo yung health or yung pwedeng mental health, pwede din na namimiss mong magpa-check up. I mean, nakakalimutan mo pumunta sa doktor, yung gano'n. Nakakalimutan mo mag-exercise, nakakalimutan mong matulog ng maaga dahil sa pagka-workaholic mo. Pwedeng gano'n. Visionary. Parang Aquarius to, Very visionary si Capricorn this June. And maraming nawala, maraming natanggal, maraming tingnan mo, Prince and Princess of Swords. Parang parehas to sa Aquarius. Ay, Pisces yata yun. While, learner, papasok ka sa isang venture, bagong venture, learner of right, gusto mo explore, may awakening, may period of awakening, may, alam mo na may pagkakataon ka para mamili, maraming options, maraming opportunities, maraming paraan para mag-grow. Nakikita mo na yun ngayon at handa ka na para hanapin kung ano yung magpapaligaya sa'yo. Pero ingat ka kung magpapadalos-dalos tayo at hindi natin pag-iisipan na mabuti. Ito ay planning at meron ka ng resources pero masyado tayong confident. Malakas ang energy of confidence kay Capricorn at yun nga yung authoritative figure, leader figure. Alam mo kung where do you stand, alam mo kung ano yung pupuntahan mo moving forward at malakas ang loob mo para magsimula ng panibago kasi hindi mo ginagamit yung hinanakit mo in the past para if you will ka. More on yung grit or yung passion na yung pinanggagalingan ng passion or ng grit mo to move forward ay internal, ay sadyang ka lang talaga, balancing tao at grounded na tao. Pero sa sobrang confident natin sa vision natin at tingin natin na ma-manifest natin yung vision na yun, ingat tayo sa hindi pagplano at pakakalimutan natin yung careful planning or lang tayo, go lang ng go, push lang ng push, huwag tayo masyadong push lang. Maaari din kasi na like ito, lalo na yung appearance nito, maaaring nakakalimutan nating alagaan ang ating sarili. At hindi ko nakikita si Capricorn na magwawalo dun sa nangyari sa nakaraan. Pero ang nakikita ko ay overwork si Capricorn para sa isakatuparan kung ano yung mga pangarap niya. So, ingat ka na mag-overwork at maging workaholic kasi ayaw. Ito si Little Match Girl. Namatay si Te sa cold kasi inayaan niya na mag-dwindle or inayaan niya na mamatay siya sa lamig. Hindi niya pinansin na nanghihina na pala siya. Wala siyang ginawa. Hindi siya tumayo or hindi siya nag-seek ng shelter. So, ingat ka kasi, nasa iyo man ng lahat, pero kung at that moment na naging successful ka na, ayaw mo magpahinga, mamamatay ka nga talaga sa lamig. Ganon yung napipick up ko na kasi ang daming padating, ang daming stay in your lane, curiosity. Sabi ni Oracle, kung meron ka mga bagay na gusto pang malaman, mag-set ka ng boundary. Hanggang saan lang yung limitasyon. Alamin mo kung hanggang saan yung limitasyon mo. Alamin mo kung hanggang saan lang yung gusto mo. Hindi sa gusto explore kasi malamang gusto mo explore lahat. Hanggang saan lang yung kaya mong i-take. Huwag mong i-stretch yung sarili mo. Huwag masyadong maglagay ng marami sa plate mo. Gusto kong gawin to, gusto ko explore to, gagawin mo lahat in one day. Yung gano'n. Huwag masyadong gano'n. Kasi hindi mo masasabi baka kung saan ka mapatpat. Like ito, yan, ang dami mang i-present sa'yo. Bigyan ka man ng sangkatutak na genie. Kung hindi kaya ng katawang lupa mo, hindi ka rin magiging successful. So, hinay-hinay lang sa pag-i-explore. Kita mo naman yan. No? Hindi ko sinasabi na mabuboso kayo. Hindi ko sinasabi ng card na mabuboso kayo. Pero, know your limits.
Yun lang ang masasabi ko. So, iwan ko na yun doon. Capricorn, like, share, subscribe, and sana makausap or makita ko pa kayo next month. And salamat sa pagbisita. Ako si A, and see you next month. Bye-bye!